So, isa sa mga pinaka-poging GUV directors natin, tawagin na natin ang Cesar Montano ng LLIC. Ayan, Direct June Pareha. Ayan. Oo nga, Direct. Monday. Yan, alright. So once again, good morning sa lahat po ng ating mga viewers. Grabe. Thank you very much po sa ating mga host for tonight. Sa ating mga STMI, siyempre kay Sir Norbert. Magandang gabi sa iyo, Sir Norbert. Hello, grabe. Siyempre, wala nang iba. Gwapong-gwapo ako sa inyong lahat sa gabing ito. Alright. And siyempre, maraming salamat din sa co-host mo, Sir Norbert, kay Ma'am Tel, no? And sa lahat po ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, and lalong-lalo na po sa mga partner distributors natin, na mga nasa abroad, once again, welcome po dito sa ating Road to Year 4 in 2024 ng Lurluran International Corporation. Alam niyo po, itong pag-uusapan po natin, my journey in the transformation of my lifestyle doing network marketing business, i-share ko po ito sa inyong lahat. And ang napakaganda po nito, no, dahil this time around po, ito yung pinaka masarap na isipin po natin or namnamin during the time na tayo pa lang po ay nagsisimula. No? Especially for those distributors na bago pa lang po sa ating industriya, bago pa lang po sa mundo ng multi-level marketing, and ano nga ba yung maiambag ng i-share ko sa inyo sa gabing ito. For the past 11 years that I'm doing the network marketing business, na kumbaga ito na yung career ko, ito na yung naging bread and butter, ito yung nagpapaaral sa mga anak ko, and at the same time, nakakatulong tayo sa mga kamag-anak, and at the same time, no, sa mga distributors na kung saan makikita po natin yung transformation ng kanilang buhay, ng kanilang literal, no, na lifestyle. All right? And of course, no, not only that, 3 years ago nung nag-start po kami dito kay LLIC, talagang grabe. Yung face ko po, no, ito alam niyo po ba yung yung pimples na pinagmukaan? So yan po yung dating looks po natin. But this time around, tayo po ngayon ay talagang naka BB cream. So lahat po in-apply natin from cleansing foam, no, from toner to intense whitening cream, and of course yung paborito ko po sa lahat, the spot cream or white and wrinkle spot cream. All right? So without further ado, i-share ko lang po yung aking screen para makita nyo, and my topic for tonight is transformation of my lifestyle doing network marketing business. And alam ko po na lahat po tayo, no? So once again, I'm Director June Pareha, all the way from Sorsogon City, and I'm doing network marketing for the past 10 years of this career, no, as a network builder, as a network marketer, no. Marami na rin po tayong mga parangal na tinanggap, and I will share with you guys this experience about sa network marketing business. So, ang topic ko po sa gabing ito is my networking journey. So, paano ba nagsimula si Director June sa network marketing career niya? Alright? Kasi a lot of people asking me, Director June, grabe naman, sobrang kumita ka ng sobrang laki, multiple of millions ang na-deliver mo, multiple of result, but how to become you or how to be you? Yan po lagi yung naririnig natin. So, along the way po na ginagawa ang network marketing career, no, there's a lot of struggle. And kailangan po nating matutunan ano ba yung step by step. So, ito lang po yung sasabihin ko sa inyo sa gabing ito. Sa lahat po ng mga participant natin, sa lahat po ng mga guest natin sa Facebook Live, no, my present right now, 3 months, 6 months, 1 year from now, this is your future. Tandaan niyo po, kung anumang sitwasyon at resulta meron po ako ngayon, 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, this is your future. Kasi bakit? Nagawa na po namin dito sa mundong ito. And I would like to share with you what is the pattern and what is the journey na ginawa ko, or bakit nakuha ko yung talagang resulta sa mundo ng networking business na hindi ako nahirapan kaganon. Alright? So, sabi nga po, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ano ang pong gustuhin natin, lagi po nating natatandaan or laging sinasabi ng ating mga business partners or even mga uplines na basta't mag-direct ka lang ng 2, 3, 4, kikita ka na sa industriya natin. But you know why? No?
marami po sa atin ang sumubok sa industriya na to and yet hindi pa rin po nagkakaroon ng magandang resulta. So, what I did doing this business. So ito pong quote na to, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ito po talaga yung lagi kong iniisip, lagi kong binabalik-balikan sa tuwing po ako ay nagkakaroon ng mga failurities sa pag-network. And you know, when I started 10 years ago doing this business, no, ito po yung networking journey po na tinahak ko for the past 10 years. Kasi mahalaga po na naisipin or mahalaga po na alamin natin ano ba nga yung mga steps na ginawa ng Director June Pareha, bakit nakapag-deliver ng multiple of millions income in this industry. Alright? So, sino po dito yung mga talagang grabe? When I started network marketing business, I did the flyering. So, 10 years ago, wala pa pong social media and wala pa pong maraming, kumbaga, wala pa tayong mga maraming friends. So, I started doing this by flyering kasi, alam niyo po, ito po yung tipo na kailangan mag-create ka muna ng maraming no's. So, count a lot of no's bago ka magkaroon ng maraming yes. In short, dapat marami ka munang tanggaping rejection, discouragement, para makuha mo yung tagumpay, makuha mo yung mga tamang tao. So, mag-create ka ng maraming bibigyan ng flyers. In this time around, hindi na po ganun kahirap ang mundo ng networking business. We are in the new era. Nasa industry na po tayo, nasa internet base na po tayo ngayon. Sabi nga po na mapakinggan ko, if your business is not in the internet, you are out of business. And ang napakaganda po sa ganitong industriya, sa network marketing business, nakita ko po dito. So when I creating my prospect, nung ako po ay nagpiprint ng mga flyers, tumatayo po after po ng schools, after ko pong magturo sa eskwelahan, nakatayo na po ako sa harap ng Jollibee. So hinihintay ko na yung mga taong lalabas. Pinipili ko po yung binibigyan ko ng flyers. And after that, pupunta ako sa mga harap ng simbahan, pupunta ako sa mga park, pupunta ako sa mga matataong lugar para mamigay ng flyers. But alam niyo po, thousands of flyers ang pinimigay ko pero kukunti lang po yung bumabalik at kumukontak doon sa flyers na pinimigay ko. And that's normal. Sabi nga, pag nagbigay ka, huwag kang mag-expect na may return ka agad yan. It's a part of process. So to the point na gusto ko lang give up, but syempre, lalong-lalo na po, napakahirap sa isang nagsisimula pa lang. But ang maganda lang po dito sa industriya natin, when it comes to capital, sabi nung nag-invite sa akin, sa halagang ganito, pwede kang maging milyonaryo. Diba? So sabi ko, paano gagawin? Alam ko pa sa pagninegosyo, kung gusto mong kumita ng malaki, dapat malaki rin yung capital mo. And if you want to create a big business, dapat malaki yung ibibigay mong capital. But sabi niya dito sa akin, alam mo, June, sabi niya sa akin, alam mo, June, konti lang, maikli or mababala yung capital natin dito. So, nagsimula tayo sa maliit na capital and natutunan natin paano siya palakihin. Kasi bakit? Especially this time. In that time, na ako po'y nagsimula sa mundo ng networking business, sobrang hirap kasi pag may prospect ka sa ibang lugar, talagang pupuntahan mo. Dito po sa amin, example ko na lang po dito sa Bicol region. So para ka makapunta ng Naga City, kailangan mo mag-travel ng 5 hours. Imaginein mo yan, And yet, pag pumunta ka doon, kikita ka lang ng 300, 500 to 1,000. So minsan lugi ka pa sa pamasahe, lugi ka pa sa hotel mo. And at the same time, sobrang layo ng area. But through the leverage system, yung maliit kong kapital, napalaki ko po siya dahil ang negosyo po natin, na pinasok is very portable business. Na yung tipong hindi lang ako nagsimula sa sarili ko, but rather hindi lang ako nagtayo na sa vicinity ko lang or sa Sorsogon lang, rather napaikot ko, na i-leverage ko siya, na i-dispose ko siya sa buong Pilipinas. And this time around, napaka-portable business po nito kasi bakit? Like for example, this time. So nasa Facebook Live po tayo, different areas of the Philippines, napapanood po tayo worldwide, and na-share po natin yung ating mga advokasya. And especially, ang napakasarap po sa industriya natin, na napaka-portable ng business natin, wala po tayong binabayarang opisina, empleyado, so we are own business. Kumbaga, gamitin lang natin yung social media, yung platform ng internet,
pwede na po tayong makapag-create ng malaking resulta. And what I did, no, some of them, no, marami po sa aking mga kaibigan ang naging negative in my entire career sa networking business. Kasi bakit? Try to imagine as a Japanese language instructor. And after that, nag-networking business ako. Siyempre, yung mga nakakakilala sa akin, bakit ko give up yung work ko at ipinagpalit ko ang mundo ng networking business? Kasi iba po. Dito sa industriya natin, you can create a lot of friends. So sometimes, along the way po ng journey mo dito sa LLIC, especially sa MLM business, marami kang mga kaibigan ang hindi ka na makaka-relate. Kasi bakit? Magkaiba na po kayo ng mindset. Alright? So may maiiwanan kang mga kaibigan, pero along the way of your journey sa networking business, magkakaroon ka ng mga kaibigan na common denominator kayo. Ibig sabihin, iisang mindset, iisang advokasya, and iisang hangarin na punong-puno ng pangarap para tuparin. So yan po yung napakasarap dahil, kumbaga, kailangan po nating pagdaanan ang step by step. Paano nga ba magkaroon ng malaking journey dito sa ating industriya? And yes, tama po yun. Totoo po yun. Ang mga naririnig nyo. Kasi bakit? After 2 years of doing this business, nakapag-deliver po tayo ng sobrang napakalaking resulta. Which is, yung networking result po natin, nag-lead po into multiple of cars. So try to imagine from starting ko po na nagpa-flyering, no, in different areas, park, simbahan, tapat ng Jollibee, and after that, nang nakapag-create na ako ng malaking network, yung resulta, given na po yon. And sa mga kaibigan ko po maraming nagda-doubt sa akin kasi sabi niya, bakit ka naglabas ng sasakyan? Bakit hindi mo inuna yung bahay mo? It's simply because ang sasakyan po, hindi po dyan yung literal na sasakyan ang binili natin as a businessman. Ang binili po natin dyan is the time na makukonsume natin or matitipid natin doing the business. And the rest is history. A lot of people, ang grabe, sabi niya, kahapon nandito ka pa lang sa lugar na to, ngayon nandoon ka naman. So mula po sa sasakyan hanggang po sa mga travel, na which is, nakasama po natin yung President CEO, may upline, my wife, no, and of course, the VP for Marketing, nakasama po natin mag-travel all over the Philippines. The rest is naging history po. Basta tama po yung pattern natin. So nakapag-travel po tayo ng China, ng Hong Kong, no, with my wife of course and my colleagues, no. Yung ating pong mga business partners, ang sarap pong mag-travel na kasama mo yung downline mo, kasama yung business partner mo, kasama mo yung pamilya mo. So ito po yung naghihintay po sa ating lahat. If you are dedicated to do this business, ito pong pinapakita ko po sa inyo 1 to 2 years from now. Ito po yung naghihintay sa inyo. Wala pong overnight success, no? Hindi po nag-start ka ngayon kay LLIC, kinabukasan may kotse ka na, may bahay ka na, nakakapag-travel ka na. It's a long process. Pero pag napagdaanan mo po ang proseso na yan at alam mo yung mga basic principle, ito ang magiging resulta mo. So sabi ko nga po, the rest is history. Nakabalik po ako ng Japan for free, no? Nung nag-travel po kami diyan ni Mrs. for 15 days, no, na talagang paid, no, by the result. Ibig sabihin, yung 15 days na yung parang 15 years na akong nakabalik ng Japan. Naikot ko lahat ng mga tourist spots, so ang sarap. Yung mga nakakain natin na paborito ko talaga yung ramen sa Japan. So, alam niyo po, at first, mahirap gawin. Pero habang ikaw ay gumagawa nito at nagkakaroon ka ng resulta, the rest is ikikwento mo na lang yung mga resulta na yan. So maybe sometimes, no, yung ibang nakikinig po sa atin ay medyo niyayabangan, and of course, minsan sabi parang hindi totoo, but the point is, gawin mo yung negosyo kasi itong lahat ng pinapakita ko, makikita mo at mararamdaman mo kung ikaw na rin nagkikwento nito. So yan po, nakapag-ikot po tayo. Dati yung sa Chocolate Hills, no, sa Bohol. Dati sa libro lang natin nakikita, pero alam niyo po, nung napuntahan ko, talagang overwhelming siya. Ito lang po yung ginawa ko, pinunit ko na po siya sa libro. Right? So marami pong lugar ang naikot natin na ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mapupuntahan ko. But because of this industry, because of multi-level marketing, naranasan po natin makapag-travel na lahat po yan for free. So nakapag-travel tayo locally to Boracay, nakapag-travel tayo in different parts of the Philippines.
Nakapag-overnight tayo na yung tipong hindi ka na mag-i-eroplano dahil gusto mong i-experience na matulog ka lang sa barko. Alright? So, in this picture po, we travel from Iloilo to Cebu to Bohol. And try to imagine, para kang nag-cruise. Sobrang ganda. No? Sobrang overwhelming ka na habang ikaw ay namamasyal doon sa loob ng barko. No? Sa cruise niyan, napakasarap isipin. Dahil once in a lifetime po na nangyayari po ito sa atin. Alright? And at the same time, yung ating pong travel sa Tawi-Tawi, so na-climb ko po yung Bungaw Peak na yan, ni talaga sabi ko siguro magpantay na lang pa ako, hindi ako makakarating dito. But because of the industry, because of multi-level marketing, no, because of networking business, lahat po ito natatravel natin for free. So alam ko po na lahat ng nandito sa nanonood sa ating Facebook Live, in lahat ng LLICians, in other different companies na inclined po sa ating industriya, sa network marketing business or sa multi-level marketing, ito yung lahat na pangarap natin. Makapag-travel, makabili ng mga sasakyan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, makapag-build ng mga bahay. Guys, this is it. My result na right now, my networking journey, no, the transformation of my lifestyle, ito po yung naghihintay sa ating lahat. Alright? So, alam niyo po yon na I can travel with my wife, with my family. So, naisasama, kumbaga na ikakahon mo sila na wala silang sasabihin kundi, yes, sasama ko. Yes, I will with you. So, ito po yung mga pagkakataon sa buhay ko na talagang ni sa panaginip ay hindi po natin inisip. Napakasarap pong mag-travel with the family na alam mo yung resulta, yung pera na ginagastos mo is galing sa pawis mo, sa puyat mo, sa paghihirap mo, sa mga rejection, mga discouragement. But, over-fulfilling po. Dahil yung mga nagre-reject po sa atin, mga nagdi-discourage, nagdi-disappoint, hindi naman sila yung sasakay sa ating mga brand new car. Hindi naman sila yung titira at hihiga sa malambot na kama. Hindi naman sila yung pupunta magpapapicture doon sa mga lugar na which is hindi nila napupuntahan. But because of the industry na meron tayo, ang multi-level marketing industry, ito po yung magbibigay ng unlimited result sa ating pong lahat. And the rest is history. So yan, naiikot po natin, quality time with my angels. Sabi ko nga, no, ang dami po talaga. Sobrang nakaka-overwhelm ang mga resultang nangyari po sa akin. So for the past 10 years of doing this business, yan, of course, ito po yung mga event, no, ang ating pong lifestyle na once in a blue moon, no, nakakapag-event tayo, nakaka-attend tayo ng mga event, Manila Hotel, Okada, no, lahat po ng mga sikat na pinagdadausan ng mga celebrities. So lahat po halos yan napasok at napunta, nakapag-attend na tayo. Mga recognition, no, mga plaque na talagang nakahilira po sa ating displayhan, no, makikita po natin yan. And of course, nakakapag-share po tayo the opportunity to share the wisdom and knowledge, no, yung experience po natin na nagiging transformation of life ng mga nakikinig po sa atin. So from a single distributor hanggang sa nag-level up po tayo, and hindi ko lang po kinalimutan yung basic principle ng ating industriya. So once you practice and perfect the basic principle in networking business, believe me guys, one of this day, 6 months, 1 year, 2 years from now, ito pong na-experience namin ngayon or na-experience ko, naging resulta ko, more than of this ang magiging resulta nyo. So marami na po tayong mga co-leaders na sa ngayon mas malaki yung nagiging resulta kaysa sa atin, na kung dati kami yung binibida, kami yung nagiging inspiration nila to create the result, but dahil nagawa na namin, so na doble nila yung result nila doing this business. Alright? So yan po, nagkakaroon tayo ng opportunity na makasama yung ating founder, yung ating mga co-GUB directors, all distributors ng LLIC, and nasa isang bubong lang po tayo na ang lahat ay ang advokasya makapagbago ng maraming buhay ng maraming Pilipino. And yan din po ang alam ko na advocacy ng bawat isang nanonood ngayon sa Facebook Live or nanonood sa training or sa event po natin na to. And very important po na kailangan po natin yung lifestyle na yan, no? Isipin mo na hindi ka deserve sa sitwasyon mo ngayon. Dahil ako, 10 years ago, yun na naramdaman ko. Babaguhin ko yung lifestyle ko to the platform na meron tayo ngayon. Alright? Now, yan. Ito na po yung nakakamangha na resulta po natin.
multiple of cars, multiple of houses, no? Yan po yung naging resulta dati. Nangungupahan, ngayon 2, 3 na, no? Farm. So nakabili po tayo ng mga properties na ni sa panaginip ay hindi po natin inisip. So it's very important. Nagkaroon na po tayo ng paupahan, no? Sa Camellia Homes, nakapag-build po tayo ng 2 unit. So sobrang napaka-bless po natin. Kasi bakit? This is the result of hard work, perseverance, and may plano dapat. Alright? So you need to start to plan. No? Hard work and sacrifices. So, isi-share ko po sa inyo, bakit ko po nagawa ito? Ano ang sikreto? Bakit ko na-deliver yung ganitong resulta? Ano yung ginawa ni Director June for the past 10 years of doing networking business? Bakit nakakuha tayo or bakit nagkaroon ng ganitong resulta si Director June? Alright? Simple lang po. Dahil ako po ay nagkaroon ng millionaire mindset. So sa lahat po ng nandirito, kung ngayon, kailangan mo nang baguhin yung mindset mo. Sabi nga, if you really want to transform your lifestyle, have a millionaire mindset. Kasi bakit? Ngayon, simulan mo na yung mga bagay na hindi ka komportable. Alright? So bilang network marketing, bilang network leader in the multi-level marketing, kailangan may gagawin kang bago. Dapat yung mindset mo, you have a millionaire mindset. So sa madaling salita, dapat above normal ka na. So kung normal pa rin yung galawan mo ngayon and this time, no, hindi ka magkakaroon ng malaking resulta. Ako po, naranasan po natin, no, na pag-impakehan na ng damit ng wife ko dahil sa hindi pa nagkakaroon ng resulta. Dahil ang hirap gumalaw nang wala kang resources. 'Di ba? Pero if you have the millionaire mindset, lahat ay gagawin mo, lahat ay pagdadaanan mo. And what I did, bakit ako nagkaroon ng ganitong resulta na pinakita ko sa inyo? Again, from ordinary person, I changed my mindset into extraordinary. So yung 2 words na yan, yung normal to abnormal, dapat above normal ka. Dahil ngayon nga, di ba, after the pandemic, new normal na tayo. Yung dati akong nag-flyering lang, ngayon through the platform of Facebook, no? Nandiyan na yung Facebook ads, nandiyan na yung Instagram, nandiyan na yung YouTube. So you can do everything in internet. Lahat ay pwede mong gawin. Mas pinadali po ng internet ngayon ng platform sa social media yung industriya natin. Hindi mo kailangan, lalo-lalo na po ngayon, sobrang init. Di ba? So pag lumabas ka, gagastos ka ng damit mo, gagastos ka ng gasolina, while if you are in the house lang, nag-i-internet, minamaximize mo yung internet, millions of prospect ang nandyan po sa Facebook. So paano mo ito transform yung mindset mo, no, from a normal mindset into abnormal mindset? From ordinary person ka ngayon into extraordinary. Ang sagot po dyan, have a millionaire mindset. Alright? So kailangan may gagawin po tayo. Kung nasa millionaire mindset ka na, all you have to do is to risk taker. Kailangan mong mag-risk. Alright? Ibig sabihin, kung ngayon, low pa lang yung risk na ginagawa mo, unti-unti mo nang ipas. No? Unti-unti mo na, kumbaga sa aircon, lakasan mo na yung, kumbaga, kung sa volume, lakasan mo na para unti-unti mo na maramdaman, mag-sink in sa'yo, na ikaw ay nandirito sa multi-level marketing. So from low risk, no, up to medium, hanggang sa mag-high risk ka na. Diba? Yung tipong, hindi mo na iniisip yung gagawin mo sa bahay dahil ang alam mo, may kakausapin ka. So dapat risk taker po tayo. Alright? Kung ngayon hindi mo pa natututunan paano mo i-level up yung wisdom mo, paano mo i-level up yung account mo, so you need to take the risk. Kung nakikita mo na mas maganda yung platform ng 3 heads, 7 heads, do it guys, no? Dahil yun po ang kailangan nating gawin. Ibig sabihin, you are willing to start all over again. Kahit anumang pagsubok ang pagdaanan natin, as long na tama mo itong ginagawa, sabi nga, may moral, ethical, at biblical, no? Wala pong makakahadlang sa'yo sa pagtupad ng mga pangarap mo. And that's what I did. Yan po yung ginawa ko. Kasi bakit? Yung resulta po, makikita mo yan, hindi overnight. Along the process na ginagawa po natin to, as long na risk taker ka, willing kang mag-start all over again. Bumagsak ka man ngayon, kinabukasan, tayo ka naman, gagawin mo naman yung task mo. Alright? Next is, kailangan po willing kang mag-sacrifice. So there's a lot of leaders, alam niyo po nung nagsisimula ako, talagang grabe yung sinakripisyo ko. Yung palalait, yung rejection, yung panunumbat, especially
among those people na nakasurround sa'yo. Ibig sabihin na nakasurround sa'yo, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung mga taong mahal mo, yung mga taong alam mo na makakaunawa sa'yo, but sometimes sila pa yung mag-judge sa'yo. So if you are not willing to sacrifice, no, na yung tipong kahit kakainin mo na ibibigay mo pa, especially pag nagbi-build pa lang po tayo, the very crucial part ng ating industriya. So while you have not yet the income, the people, the downlines, na hindi mo pa talaga kayang mag-isa, a lot of sacrifices ang gagawin mo. So lahat ng mga plano mo, kasunod na po dyan yung mga sacrifices. Alright? Pag sinabi po natin sacrifices, give all what you have. Itodo mo na. Saan ka ba magaling? Di ba? Ano ba talaga yung kailangan mo pang i-level up? Ibig sabihin, huwag ka nang magtira. Gawin mo na ang lahat. And pag nandun ka na sa tuktok, balikan mo yung mga taong nag-reject sa'yo, nag-discourage sa'yo. Lahat, balikan mo. Kasi bakit? In that time, sasama na sila sa'yo. Alright? So, kailangan mo lang pagpursigihan na magkaroon ka ng resulta. Don't give up. No? Mag-risk ka. You are willing to sacrifice. You have to give what you have. Kailangan mong ibigay ang energy mo. Kailangan mong ibigay anumang gusto mong mangyari. Kasi bakit? Ang resulta, ito ay katuparan ng mga paghihirap at pagsasakripisyo mo. Alright? And syempre, no, next dyan is no excuses. No? Pag sinabi po natin no excuses, no? And reservation. Alam nyo, for the past 10 years na ginagawa ko po ang industriya to, nung una talagang grabe. Grabe yung mga excuses ko sa upline ko, sa company, especially pag may mga company events, no? Ang Bicol po ay malayo sa Metro Manila, and my upline is always saying to me na pag may event sa Manila, kailangan bumaba ka. Of course, you have to pay for your airplane ticket, for your bus ticket, no? Kasi that time, nung i-start pa lang, siyempre wala pang sasakyan. So lahat po talaga ng ang ginagawa ko noon, a lot of excuses po ako. So lagi yung sinasabi na busy ako dito sa Bicol, busy ako sa pagbibuild, that's why hindi ako makakababa ng Manila. Alam niyo po, habang lagi akong nag-excuse, no, mas palayo ng palayo yung resultang hinahangad ko. Yung tipong yung ang hirap makapag-deliver ng magandang result, no, dahil kulang pala ako sa mga trainings, kulang pala ako sa understanding. And that's why pag lagi po tayong nag-excuse sa mga trainings, sa mga gatherings, no, sa mga recognition, especially pag company events yan, so you need to eliminate excuses. Kailangan po natin tanggalin yung mga excuses na yan kasi yan po yung maghahadlang sa kung anong resulta na gusto natin. So sabi nga, fight kung fight. So change your excuses into positive, no? Dapat pag sinabi na upline ahead of time, no, nauna ka pa. Dapat ikaw na yung sabi. Ikaw na yung nagtatanong, upline, kailan ba may event sa opisina? Kailan ba tayo mag-brainstorming? So eliminate excuses in your networking career. Kasi nandito na po tayo sa loob eh. So sa sobrang dami pong mababago nating buhay, no? Sa sobrang dami po na nag-i-engage sa ating community, ikaw po ay isa sa magiging channel of blessing dito. And a lot of people, no, na nakita na yung resulta, but mayroon pa ring doubt. Meron pa ring fear. Meron pa ring takot gawin ang negosyo na ito kasi baka ma-reject, ma-discourage. But always remember na yung mga excuses na yan na ginagawa po natin sometimes hindi makakatulong. So fight lang kung fight. And syempre yung consistency po natin is not a perfection, is a simply refusing to give up. So yung pagiging consistent natin sa ginagawa natin, what is your daily agenda? Dapat consistent po tayo sa mga ginagawa natin, especially in our community. And napakasimple lang po ng ating industriya sa gabing ito. All you have to do is to copy-paste the link of the Zoom, no? To copy-paste the link ng mga videos, mga testimonies, ng mga kumita, mga post ng ibang distributors. So hindi mo na kailangang mag-create ng malaking event para hakutin yung mga magte-testimony. Hindi mo na kailangang mag-create, magpabook sa isang social na hotel, no? Para papuntahin yung ating management, yung GB directors, yung mga upline, para mag-create ng Zizel, mag-create ng sabi awareness.
you can do it online. So both online and offline, if your attitude is consistent doing the business, believe me guys, iyan lang ang ibig sabihin nan, you are not refusing to give up. And ang dapat naman rin yan, tuloy ka lang. Huwag kang titigil sa time na hindi mo na i-deliver yung tamang resulta. Kasi ang network marketing business it's a paramihan ng activity. Paramihan pa to ng enerhiya. Sabi nga, yung enthusiasm natin dito dapat ibigay mo na lahat, itodo mo na kasi napaka-importante po guys. Yung consistency, parang ano to, parang nag-iinit ka po ng tubig. Na pagpatay sindi mo yung kalan, hindi mo mahihit yung pinakamainit na peak ng tubig. So the same with the network marketing business. Sa una, akala natin na napakasimple. So pag on and off yung consistency mo, on and off din yung resulta, on and off din yung mga leaders na makikreate mo. But if you are doing this consistency, no, believe me guys, apat ang mindset mo lang, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yung tamang resulta. Alright? And syempre, no, hungry for learnings. Isa po ito sa mga natutunan ko from my upline na huwag mong tingnan kung sino ang nagtitraining, kung sino ang nagsasalita. Ang tingnan mo, ano yung matututunan mo sa isi-share niya, sa iti-training niya. And because of that mindset, no, I learned how to present the product, how to discuss the marketing plan. I learned how to motivate people. I learned how to do it by myself, no. Natutunan ko ito paano gawin. Tandaan po natin, pag hindi mo tinayuan ang negosyo na to, no, pag hindi ka naging leader at hindi ikaw yung talagang nagli-lead sa grupo mo, mahihirapan ka pong kunin yung tamang resulta. Ibig sabihin, hindi mo ma-deliver yung tamang recipe towards your success kay LLIC if you are not always hungry for learnings. So dapat every single minute, every single hour, every single day na dumadaan, kailangan lagi kang may natututunan. For example, sa ngayong gabi na to, ano ba yung mga sikretong isinishare ko na pwede mong i-apply sa sarili mo? Alright? So ito po dapat unending learnings. Ang network marketing business ay hindi po ito natin natutunan from our grade 1 to college. So ito lang po ay kwentuhan lang, more on sharing. Alright? So pag patuloy mong kinikwento, nagle-level up yung pagkikwento mo, and that's the time na sobrang daming taong maniniwala sa'yo at sila na mismo ang mag-join sa organization mo, sa community mo. And that's what happened to me. When I started sharing this business, sa lahat ng makita ko, kamag-anak man yan, kapatid man yan, kaibigan man yan, wala pa akong sinasanto. Because I know the basic principle na dapat i-share mo to. Diba? Hindi po ako magkakaroon ng ganong resulta na pinakita ko sa iyo. My networking journey for the past 10 years, it will not happen kung hindi po ako laging hungry for learnings. Alam po yan. Lahat po ng mga mentors, even mga co-GUB directors ko po, even mga speakers, no? Pag may nakita akong bago, pwede mong isin sa akin yung slide na yon dahil aaralin ko para in addition, pag nag-discuss ako ulit, ma-insert ko doon sa mindset sa pag-explain ko. So ganyan po dapat yung sikreto and ganyan po dapat yung attitude na meron tayo as a network marketer. Alam niyo po, for the past 10 years that I'm doing this business, there's a lot of leaders na mag-PM na lang sa akin. Oy, napanood ko yung video mo sa YouTube. Napanood ko yung video mo doon sa isa. Ay, may ini-share ka na ganito. And kudos, no? That's mga network leader. Yung mga simpleng bagsakan lang po natin, sometimes malaking impact na po yan sa kanila. And nagagamit po ng mga network leaders doing the result. Alright? So, bakit natin kailangan mga hungry for learnings? Simply because kailangan ang mindset natin, yung millionaire mindset natin, never ever stop learning. Kasi when you stop learning, again, yung result mag-stop na rin po yan. Yung earnings, hindi po magkakaroon ng big earnings capacity yung ating pong network. So, pero kung tuloy-tuloy mo itong ginagawa, wala pong papupuntahan to is makakapag-create ka ng malaking organization, malaking network, and at the same time, lalabas po yung sobrang napakalaking result.
And the same what I did, no? The same sa naging resulta ko, baka 2 years from now, mas malaki pa yung magiging resulta nyo kaysa sa nagawa ko. Alright? Yan. And of course, ability to listen. Sometimes po, ito po yung failure natin. We have a lot of failure to listen sa ating pong mga upline, sa ating pong mga workmate dito sa ating industriya. Sometimes hindi natin pinapakinggan yung thought ng maraming nakapaligid sa atin. Sometimes ginagawa natin kung anong meron tayo, kung anong gusto nating mangyari. But sometimes, sa mundo ng networking business, hindi mo kailangan maging sobrang matalino. Hindi mo kailangan sobrang maging magaling. Dapat galingan mo yung ability to listen. Ano bang sikreto? Hanapin mo yung may mga everyday nakakapagpapain. So, makinig ka doon sa mga tao na yun. Pag nag-share sa'yo, i-adapt mo. Pakinggan mo lang siya. Huwag kang magbabat-in. Alright? Ganyan po ang ginagawa ko. Then after that, eager na akong puntahan yung mga kaibigan kong sineran ko na before. Atat na ako napuntahan yung tita ko na sineran ko before na hindi pa nag-join. Kasi naalaman ko, ganun pala yung kailangan gawin. Huwag palang palalampasin yung mga bagay, sikreto na napapakinggan mo sa ibang tao para makapag-deliver ka ng resulta. Alright? So your capacity or ability to listen, malaki po yung impact niyan sa i-create mong organization. Kasi pag nagawa mo yan down the line of your network, believe me guys, ito po yung sikreto na hindi alam ng maraming distributors. The ability to listen, ito po yung kadalasan na sumasabay po dito yung ating mga partner distributor. Kasi bakit? Sometimes, nasasaktan tayo sa napapakinggan natin. Minsan, akala natin, dinidir tayo, akala natin, pinapagalaw lang tayo ng mga taong nasa, o sabihin natin, upline natin. Sometimes, tinatamaan yung ating ego. And sometimes, ayaw nating makinig kasi ayaw naman talaga nating gawin yung sinasabi nila. Diba? Naranasan ko po yan na dumiskarte sa sarili kong pamamaraan. But always remember, you cannot go further alone. But by teamwork, you can create big result. Hindi ka dito uusad ng mag-isa lang. You need to listen. Pataasin mo yung abilidad mo na makinig sa mga taong resultado. Ano ba yung mga dinidiscuss nila? Ano ba yung mga itinuturo nila? So dapat pakinggan mo din, himayin mo siya. Hindi naman porket sinabi ng upline mo, pinakinggan mo, ginawa mo kagad. What if hindi naging effective sa'yo? Diba? So may consequence din yun. But if your ability to listen ay nandyan, naka-inborn yan sa'yo, no? Again, 1 to 2 years from now, the big result is coming. Like what we did, no, sa ating pong career dito sa networking business, talagang grabe. As in, siksik-liglig umaapaw yung ating pong naging resulta. And I can imagine, no, na matatamasa yung buhay na ganito. Na from simple na farmer, na buhay, namulat hanggang mag-high school, na ganun yung kinamulatan, and yet, nakapag-abroad, wala rin nangyari when it comes to financial, no? But nung nakilala ko si multi-level marketing, it's about 2 years lang na ginawa ko siya. Diba? 7 years po akong nag-Japan, lagi ko po itong sinasabi, ni isang gulong ng sasakyan, hindi ako nakabili. Diba? Ni isang poste ng bahay, hindi ako nakapagpatayo ng sarili kong bahay. Yes, nabigyan ko ng bahay yung parent ko, but nung nagpamilya na ako, so dapat nakapagpatayo ka agad, di ba? But never happened. But because of multi-level marketing industry, multiple of houses, multiple of cars, multiple of travels, no? Multiples of bank accounts pa nga eh. Di ba? So ganyan po yung nangyayari sa atin. Ganyan po yung pwedeng mangyari sa bawat individual na nakikinig at nandirito until this time dito po sa ating road to 4 years ng ating company. Alam niyo po ba na napaka-importante niyan, yung 4 na yan? Diba? Yung programa natin sa lahat ng LLICians and for those first-timer po na nakikinig dito sa atin ngayon. No? So, it's not a coincidence. Road to 4 years ng ating company. And at the same time, yung programa po natin, 4 dapat 4. So, hindi ba kayo nagtataka? Na napapanahon na for your result. Napapanahon na for your breakthrough. All you have to do is pataasin po natin yung ability natin para makinig. And from that point, no, sabi nga,
you need to silent to listen. Dahil, di ba, may mga tinatawag na silent millionaire, hindi pala express ng kanilang mga resulta. And I think for the past 11 years, I think mga 3 years ago, ngayon ko lang naman din po sa inyo napakita yung resulta na ibahagi na sa atin ng industriya na to, no? Ano ba at paano nabago si Director June sa ating industriya? Lagi po nating binabanggit, di ba? Many are called but few are chosen. So sobrang dami po ng tao sa Pilipinas. Pero bakit kayo po yung nandito ngayon kay LLIC? Dahil kayo po ay chosen ngayon, and I have the wisdom to share with you guys na makinig lang tayo dahil ang resulta ay malapit na. Alright? Next is the attitude to gratitude. Ito dito po, no? Yung tipo man lang na sometimes simula nung na-invite ka, na-sponsor ka ng upline mo, how many times ka na ba lang lamang na nagpasalamat sa upline mo dahil tinulungan kang makapag-create ng network mo? How many times ka na ba nagsabi ng thank you sa upline mo dahil nagkaroon ng transformation yung face mo? Using the product, sobrang naging transformation, sobrang ang naging transformation ng physical appearance mo. And that's why itong gratitude, attitude to gratitude, napakahalaga po nito. Kasi sometimes yung simple na thank you lang, sobrang nakakataba po yan ng puso. Diba? Sometimes yan po yung magpapahataw, yan po yung magbibigay ng go signal to your upline or to your downline na gawin ang negosyo. Dahil grabe si upline. Nagpa-thank you pa dahil may ipinasok ako ngayon ng isang booster. Diba? So sometimes yung simple na thank you lang sa ating partners, sa ating business partner, yan po ay sobrang napakalaki ng impact. Yung tipong simpleng thank you lang dahil sinendan ka ng link, no? Or humingi ka ng link sa upline or downline or kahit na sinong nakapaligid sa'yo. Yung simpleng thank you lang, gratitude po yan para sa atin. Alright? So, marami po tayong mga business partners na kailangan po talaga nating turuan. Attitude is not a coincidence. Numerically, pag kinumpute po natin na yung attitude, no? Ang kalalabasan po niyan numerically is 100%. Gratitude, computing niyo po, hindi po yan. I think mga 98 or 97 lang po yan. But the word attitude is totally perfect po yan na 100%. Alright? So, ibig sabihin, yung gratitude is the best attitude. So, sa ating pong ginagalawang industriya, napakahalaga po nito. Dahil bakit? We are dealing with different kinds of people. Tayo po ay kumakausap sa industriya natin na magkakaiba po yung mindset, magkakaiba yung attitude, magkakaiba yung nilakihang pamilya, no? It's a different story ang bawat members distributors po natin. So, how you can collaborate with your people, with your downline, with your crossline if you don't have the attitude to gratitude. That's why sabi ko pa muna kanina, no? Sabi ko nga po, from the very beginning, you need to become extraordinary. You need to become above normal. Kasi pag hindi mo po yan naturuan yung sarili mo na mag-level up in that level, kung lagi kang nandun sa level ng normal people, nandun ka sa level ng ordinary people, believe me guys, walang mababago sa'yo. Still nasa normal na resulta ka pa rin. Before I engage in this industry, nasa normal ako, kumikita ng 30 to 50,000 per month. But nung ginawa ko na maging abnormal yung buhay ko doing this business, 6-figure every month ang natatanggap po natin. So try to imagine anong career ang pwede mong pasukin na pwede kang makapagbigay ng ganitong resulta. It's only network marketing. Alright? So never quit attitude. Ano nga ba itong never quit attitude? Mapagod ka, mapuyat ka, mapagtawanan ka, ma-reject ka, ma-discourage ka, ma-disappoint ka, lahat na ng negativity, ipinukul na sa'yo, ibinigay na sa'yo. But if you have the never quit attitude, tuloy ka pa rin. May resulta sa wala, no? May guidance ni upline sa wala. Dahil meron kang never quit attitude, wala kang pakialam. Kasi bakit? Inaaral mo ang negosyo. You do the right thing to do the business. So it's very hard to train people na ayaw makinig, na there's no ability to listen. It's very hard
to motivate people or members na walang never quit attitude. Yung tipong alam niyo po yun, na masaktan lang ng konti, sasabihin, ayoko na ata apply. Susuko na ako. Diba? So, may mga tao pong gano'n. But, paano mo sila i-transform or paano sila i-guide para magkaroon ng never quit attitude? So, all you have to do, no? Pag ito, nararamdam mo na, dapat ang nasa mindset mo, no retreat, no surrender. Patay kung patay mo dapat itong gawin. Kasi nandito ka na sa loob eh. Try to imagine, nag-invest ka na ng money, nag-invest ka na ng oras mo, nag-invest ka na ng pagod, hirap, puyat, panglalait, lahat na. So dapat ang nasa mindset mo, no retreat, no surrender. PKP dapat yung mindset natin. Patay kung patay, hanggat sa hindi nagkakaroon ng magandang resulta. Alright? And syempre, winners are not people who never fail, but people who never quit. So sa lahat po nang nandito sa ating live webinar, no, sa ating pong road to 4 years po natin, and that's a very blessing po and a privilege to share with you guys the wisdom and knowledge that I have. Sobrang nabibless po ako sa gabing ito dahil na-share ko po sa inyo how na-transform yung lifestyle ko for the past 10 years that I'm doing network marketing business. So marami po sa atin na hindi alam ang storya ni Director June. Alam nyo lang, GUB directors. But behind that, no, ano nga ba yung nangyari sa career ko for the past 10 years? Ano ba yung naging resulta? Diba? Ilang milyon ba yung pumasok? Diba? So, yan po ay makikita natin sa ating sarili, no, 1 year, 2 years from now. Especially sa mga nagsisimula pa lang, wag na wag niyong tigilan hanggat hindi kayo nagkakaroon ng resulta. And the last mindset na gusto ko pong i-share sa inyo guys, no? The last mindset before I end this presentation, no? Ang laging mindset ko, kahapon lang ako nag-join. 11 years na ako sa industriya, pero ang mindset ko, laging kahapon lang ako naka-join. Bakit? Isipin nyo lang po, nung first day na na-invite ka rito, how you are enthusiastic. Gaano ka ka-excited na kausapin si tito, tita, si mama, si papa, si ate, si kuya, si Facebook friends. Diba? Nag-join ka ngayon, kinabukasan. Pagka-join mo ngayon, sabi nung upline, bigyan mo ko ng 4. Ikaw naman, grabe. O ganito, gusto mong ipatok lahat ng kakilala mo. So always remember this last mindset. Dahil nasa millionaire mindset to. Para hindi mawala yung enthusiasm mo, isipin mo lagi, nakaka-join mo lang kahapon. Kasi pag inisip mo na 1 year ka na, 2 years ka na, nandun ka na sa comfort zone mo. Okay lang, may resulta na rin ako eh. Okay lang, may sales naman yung team ko eh. So parang hindi ka na gumagawa ng bago. Kumbaga nakarely ka na lang sa mga taong naipasok at na pumasok under your organization. Alright? And for my last slide, no, if you really want to transform your lifestyle, ito yung kailangan nating i-avoid. This is the 3I na kailangan po natin i-avoid para magkaroon tayo ng transformation of result dito kay LLIC. Never ever, no, avoid this. Wag na wag po tayong maiinis. Kahit pikon na pikon ka na kay upline mo, kay downline mo, kahit na pikon ka na sa speaker, no? Wag na wag kang magki-quit, wag na wag kang aalis sa Zoom room, wag na wag kang mag-leave sa GC. Kahit sobrang ang kinakainisan yan. Di ba? Minsan kasi, tao lang po tayo nasasaktan. Tao lang tayo na may emotion. That's normal. Pero if you have the millionaire mindset, no? This my last live, ito yung dapat na hindi mo ginagawa. Even sa family. Kasi minsan, yung inis, it will lead to separation. It will lead to destruction. Inis, it will lead to your disappointment. Frustration. Lahat na papasok dito pag inis ka, wala ka nang maisip na maganda. Kaya nga alam niyo po, di ba may mga nagpapatiwakal? Dahil bakit? Inis na siya sa buhay niya eh. Parang sawa na siya sa buhay niya. But if you have the millionaire mindset na you can do everything, anything, pwede kang maging channel of blessing sa maraming tao, bakit mo gagawing mainis? Tawahan mo lang yan. I remember that kwento of Pastora Ami Ducay. So sa lahat po ng
540 viewers po natin sa ating Facebook, no? Ito po ay paulit-ulit na ikinikwento sa akin ni Pastora habang kami po ay nagdi-network before. Sabi niya, alam mo ba, June, tawag pa sa akin yan before ni Pastora, no? Sobrang naiinis ako sa bahay. Bakit sabi Pastora? Alam mo na, pagkakain ng mga anak ko, minsan hindi na hinuhugasan yung pinggan. Parang padamog pa, di ba? So sabi ko, okay lang yan. Pag ayaw maghugas nila, di ikaw maghugas. Di ba? Sabi niya, oo nga eh. Alam mo, ang ginagawa ko para maalis yung inis ko, kumakanta lang ako ng kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Kakanta siya, kay buti-buti mo, Panginoon. Habang naghuhugas siya. Di ba? Pero deep inside, inis na inis siya. But because of the wisdom came from the God, no? So nawawala po yung inis. So paano natin i-connect sa ating industriya sa multi-level marketing? Again, if you really want to transform your lifestyle, avoid inis in yourself. Kasi hindi po siya makakatulong. Alright? Second, avoid inip. Diba? Minsan nagsiself-pity ka na, bakit kaya wala pa akong resulta? Ginagawa ko naman ang negosyo, nagpo-prospecting naman ako. Inip ka na sa resulta dahil nakikita mo yung ibang distributor, nag-in-cash 10,000, 20,000, nag-in-cash ng 100,000, di ba? O, dami nakarelate doon sa post ko sa page ko. May nag-in-cash ng 40, may nag-in-cash ng 20, o bukas may ipopost naman ako, 2 nag-in-cash. Di ba? Alam niyo po, all you have to do is mainip ka sa bawat araw sa paghintay ng resulta mo. Huwag kang mainip sa gagawin mo. Dapat naiinip ka doon sa, na-change mo siya into excitement, di ba? Inip na inip ka nang makuha yung 100,000, 200,000, di ba? Inip na inip ka nang makita sa dashboard mo na mayroon kang 1 million for encashment. So, ibig sabihin, yung inip na yun na ita-transfer mo into excitement. Once you're excited doing this business, no? Para ka lang po yan na may crush. Unang crush mo talagang grabe. Kilig na kilig ka. Diba? So yun dapat. Avoid inis, avoid inip kasi hindi po yan makakatulong. In the last eye, no, na hindi mo kailangan gawin is yung mainggit. Huwag kang mainggit sa resulta ng ibang tao. Always remember, maliit man or malaki ang resulta mo ngayon, pasalamatan mo. Downline mo, upline mo, and especially, pasalamatan mo yung sarili mo. Pasalamatan mo ang may lumikha. Kasi tayo ay nagiging kasangkapan lang, no, doon sa mga taong nakapaligid sa atin para gawin natin ang negosyo na to. Para gawin nating tama yung mga ginagawa natin sa bawat araw na lumilipas. Tandaan po natin, ang nakalipas na ay hindi na kailangang balikan. Pwede mong i-memory, no? Pero yung balikan mo yung nakalipas, ang hirap. Wag na, nakalipas na yun eh. Alalahanin mo. Pero yung balikan, never do that. Kasi hindi na yung mangyayari. Yes, top earner ka doon sa dating company na pasukan mo. Dito, hindi ka pa nagkakaroon ng resulta. Believe me, hindi mo na magagawa yung nagagawa mo doon. Pero ito yung pwedeng mangyari. Pwede mong lampasan yung na-create mong result for the fast networking company na pinasukan mo. Or sa mga first-timer po na nandito na nakikinig, kung kumita ka naman sa negosyo mo or sa trabaho mo, dito pwede yung maging triple. Pwede yung times 5, times 10, times 100 ang magiging resulta mo. Again, kung ikaw ay normal na mangyayari sa'yo ang LLIC. So all you have to do is to maging above normal, maging abnormal ka. Ordinaryong tao ka ngayon, ordinaryong leader ka ngayon, you cannot deliver the result that you want. All you need to do is to level up yourself. Dapat maging extraordinary ka, nagagawa mo yung mga bagay na hindi ka komportable at iniiwasan mo yung inis, inip at inggit habang ginagawa mo ang LLIC. So I hope na nakapag-share po tayo ngayon sa gabing ito ng isang sharing na makakapag-antig sa puso ng bawat distributor partners natin all over the world. Isa lahat po ng mga networkers out there, no, na hindi pa nagkakaroon ng tamang resulta. Panggigilan po natin yung resultang pinapangarap natin.
isulat po natin yan sa malinis na papel, i-put it in the place na makikita mo every minute, every single day ng buhay mo bilang networker. Kasi bakit? Yan yung mag-i-ignite, yan yung magbibigay sa'yo ng power, yan yung mag-lead sa'yo na para gawin mo yung task mo araw-araw. And again, I would like to challenge all, sa lahat po ng nandito, challenge yourself. Ibigay mo yung todo mo. Dapat makapag-create ka ng malaking resulta at yung tipong resulta na sa panaginip mo ay hindi po na nakikita. So with that, no, maraming salamat po for all the listener, for all the people na nandito po sa ating live, no. Sobrang dami po natin ngayon. And I hope and pray na lahat po kayo ay may natutunan sa sharing ko po sa gabing ito. And last na lang po, again, uulitin ko po, my present right now is your future. So don't miss up. Huwag po nating hayaan na nakawin ng maraming tao yung pangarap na gusto mong resulta dito sa ating industriya, especially kay LLIC. So to God be all the glory. Once again, Director Jun Pareha, all the way from Sorsogon City. God bless us all.